human embryo nabuo kahit walang sperm at egg cell. Alam naman natin na nabubuo ang isang bata dahil sa pagtatalik. Nagsisimula ang pagbubuntis kapag may mga nangyaring fertilization o pagsasama ng sperm cell ng lalaki at egg cell ng babae. After 9 months, nipapanganak ang isang sanggol. Pero alam mo ba na may nabuo ng human embryo kahit walang sperm at egg cell? Posible ba itong maging full-grown human? Tara, suriin natin yan. Imbis na sinapupunan sa isang laboratory sa Israel na buo ang isang human embryo. At imbis na sperm at egg cell, gumamit sila ng human stem cells. Paano ito ginawa? Ayon sa leader ng Weizmann Institute of Science team na si Professor Jacob Hanna, kumuha sila ng human stem cells galing sa balat ng adult human at inilagay ito sa 120 other cells na cultured sa kanilang lab. Kuhang-kuha ng nabuo nilang embryonic model ang totoong embryo sa 14th day of pregnancy ng isang babae. For reference, ang embryonic stage ay nangyayari sa first 10 weeks ng pagbubuntis. May internal structures at ready na magkaroon ng body organs ang nagawang embryo. Pero posible nga ba itong maging sanggol at lumaki as full human grown? Paglilinaw ni Professor Hanna, hindi. Ginawa nila ang experiment na ito para may pakita ang structure ng isang embryo. Sabi ng profesor, imposible ito maging sanggol dahil hanggang day 14 pa lang ng human embryo development ang kaya nilang magawa. Next target nila paabutin ito sa day 21 na may 50% success rate. Hindi na bago ang ganitong klase ng reproductive technology. Ayon nga sa stem cell biology expert ng Kyushu University na si Professor Katsuhiko Hayashi, by 2028, posible na magkaroon ng lab-grown babies. Tungkol sa surrogacy method naman ang experiment ng team niya. Nakagawa sila ng baby mice galing sa cells ng 2 male rodents sa pamamagitan ng synthetic surrogacy. Na-transform nila ang skin cells ng lalaking daga into pluripotent stem cells. Kaya ng pluripotent stem cells mag-self-renew at develop sa iba't ibang uri ng cells or tissues. If in the near future, maging posible na talaga makabuo ng bata nang hindi kinakailangan ng sperm at egg cell, advantage ito especially para sa mga nasa same-sex relationship na gustong magkaanak. As expected, tutol ang simbahan sa reproductive technology. Ayon sa United States Conference of Catholic Bishops, dapat merong equal status at dignity ang anak ng kagaya sa magulang dahil begotten, not made, ang tao. Kaya ikaw, saan ka papanig sa usaping reproductive technology? Sa siyensya o sa simbahan? DWIZ Research Report. Report.